Sa iba pang pangyayari, namataan ng Philippine Air Force sa kanilang pinakahuling reconnaissance sa West Philippine Sea ang nasa 10 hanggang 12 barko. Kahit hindi sinabi kung kailan nakuhanan ng larawan ang mga barko, inihayag ng Air Force na makikita ang nasabing mga barko sa Ayungin at Panatag Shoal na kapwa na sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng Philippine Air Force na nagpapatuloy ang isinasagawang dredging ng mga barko ng China sa nasabing karagatan. Subalit wala naman daw namamataang mga dayuhang eroplano ang Air Force na pumapasok sa himpapawid na sakop ng Pilipinas kahit pa ang mula sa China. Samantala, dahil sa nakaambang kilos protesta ng mga transport groups at malawakang tigil pasada bukas, magkakaloob ng libreng sakay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga pampublikong pasahero. Alamin ang kabuang detalye sa ulat ni Rema Peñaflor. Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang isasagawang transport strike bukas ng mga pampublikong sasakyan laban sa pagpapatupad ng Joint Administration Order 2014-01 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Land Transportation Office o LTO. Tinatayang 50 hanggang 60 katao ang lalamanin ng isang 6x6 truck na ito na ilalabas ng MMDA sa paghatid ng mga pasaherong maaapektuhan ng transport strike bukas. At tulad din ng MMDA, maglalabas din ng sasakyan ang NCRPO para tulungan ang mga stranded na mga pasahero. 7 hanggang 8 truck ang ilalabas ng MMDA bukas. Bibigyang prioridad nito ang University Belt sa Manila dahil inaasahang maaapektuhan ang mga mag-aaral ng transport strike. Mula Ortigas, dadaan din ito sa Pilcoa, East Avenue at maaaring dumaan din sa Santa Mesa. Hindi, nakakasana yung libre sakay ko. Pag nadagdag yung sa NCRP o 6x6 siguro, sufficient na rin yun. Plus yung magdadagdag kami sa Pasig River Ferry. Sa kabila ng pagkakaiba ng ordinansa ng MMDA at LTFRB at LTO sa pagpapataw ng mga kolorum na sasakyan, umaayon si Chairman Tolentino sa layunin ng panibagong Joint Administrative Order. Sa ilalim ng Joint Administrative Order 2014-01, pinapatawan ng 1 milyong piso ang mga operator ng kolorum na bus, 200,000 pesos para sa mga truck at van operators, 120,000 pesos para sa mga jeepney owners at 6,000 pesos sa mga motorcycle operators. Ngunit sa ilalim ng MMDA Regulation Number 97004, papatawan lang ng 6,000 pesos ang mahuhuling kolorum na public utility vehicle. Yung higher penalty at saka yung smaller penalty namin, walang conflict sa kadahilan ng iisa ang layunin. Diba? Pangalawa, wala dapat ipangamba na may involve yung mga tauhan namin sa tukso ng pangungutong sa 1 million dahil hindi naman kami mag-i-implement nun. Hindi kami deputized. Diba? Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Newsline.